Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on air worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahaging impormasyon o nais po ninyong talakayin dito sa ating palatuntunan. Maaari rin po kayo mag-text sa 0915-258-4091. Maaari rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating FB page at YouTube account, BDT Radio Production, at syempre sa ating mga himpilan na Pinoy Stream, Versatile Radio at Katipunan Channel. Well, ngayong araw na ito ay isa na namang matutuklasan natin tungkol dito sa ating mga sektor ng ating people with disability. So, a person with disability. So, hindi ko na patatagalin dahil makakasama po natin ngayon ang Executive Director ng Adaptive Technology for Rehabilitation, Integration, and Empowerment of the Visually Impaired o mas kilala bilang ATRIV. Siya ay walang iba kundi si Sir Tony Llanes. Sir Tony, magandang araw. Sir Tony. Magandang araw sa'yo. Bati po tayo, Sir Tony. Mukhang hindi ako naririnig ni Sir Tony. Naku, naging choppy po kayo. Ako ba tinutukoy nyo? Opo, pinababati ko na po kayo. Ay, okay. Pasensya, alam naman ng mga viewers natin, nasa online tayo, anything goes. So, magandang buhay sa inyong lahat, sa mga tumatangkilik sa palatuntunan ito. Magandang hapon at nagpapasalamat ako at I'm on board this interview or event or call it what you may. Thank you so much, Sir Tony. At syempre, makakasama po ninyo ang Senior Education Program Specialist ng Student Inclusion Division ng Bureau of Learning Delivery ng Department of Education ng Central Office. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Alan Mesoga. Magandang araw po sa inyo, Sir Alan. Hello, magandang hapon, araw at gabi. So kaya ko po
binabati kayo ng ganyan, ay alam ko po na ito i-mainstream, ila-live stream. And maraming salamat po, Ma'am Cathy, sa pag-invite niyo po sa amin dito. At masaya po kami na kayo po ay aming makakabalitaan at makakakwentuhan sa panahong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Alan. At bago po tayo magpatuloy, no, gusto ko lang pong banggitin po sa lahat ng ating mga kababayan, ang ating pong mga panauhin ngayon ay tatalakayin po natin ang tungkol sa White Cane at ano nga ba itong White Cane Safety Day Celebration. Pero bago tayo umusa dyan, aalamin muna natin kay Sir Tony Llanes kung ano itong adaptive technology for rehabilitation, integration, and empowerment of the visually impaired o mas kilala bilang ATRIB. Sir Tony? Yes, itong ATRIB po isang kung tawagin natin na IT, Information Technology, IT Center for the Blind. It's actually a school but not just like a regular school. It's actually to bridge o para maging tulay, para magbigay ng kakayanan or computer-based technology for blind, visually impaired, and even learners with brain disability. Ang ibig sabihin ay ang paggamit ng teknolohiya para maging kaanib at magkakaroon ng full participation and meaningful and productive participation, whether for school or for work or even for livelihood. So, ang mga computer po ay para sa regularly para sa mga nakakakita. Okay? Pero with a special software add-ons, ito po ay pwede magamit ng may kapansanan sa paningin. We are a screen reader user. Ibig sabihin, a screen reader ay binabasa kung ano ang nakikita ng non-blind ay maririnig naman ng mga blind. So ito po yung mga paggamit ng technology for inclusion to have a better life for all. At ganun din, hindi lang ang computer, subalit pati ang mga digital mobile devices katulad ng Android-based or iOS-based mobile, tablets, cellphone. Again, kahit pag selfie ay kaya nang gawin ng bulag because yung advancement ng technology. So, ang mga courses po namin ay yung training about productivity like Microsoft Office or Excel, PowerPoint, Word, Internet at use of social media. Ganon din po sa different platforms ng mobile devices katulad ng iOS, nabanggit ko na po, at saka mga Android-based mobile devices. Ang iba pa mga course ay para kung paano kumita at meron kaming mga community-based before the lockdown. Nagpupunta po kami sa iba't ibang dako para turuan ng mga may kapansanan o di kaya yung mga guro para paano maturuan ang kanilang estudyanteng may kapansanan sa paningin para sa paggamit ng nasabing technology ito. Siguro po, baka abutin tayo ng buong araw. Pakicheck na lang ang aming Facebook para sa detalye ng aking sinasabi sa facebook.com/atribofficial. Ayan po, back to you, ma'am. Thank you, Sir Tony. At gusto ko lang malaman, Sir Tony, gaano nakatagal ang ATRIB? Oh, I'm sorry. ATRIB was founded last 1994. And, you know, as you can see, I'm totally blind. Before, somebody told me that, you know, blind people could use computer, whether for education or for work or livelihood. So I learned computer. And then because I want to, you know, to share what new knowledge that I have acquired, I start telling it to my friends and then teaching them about the things that I know. And then later they bought their own devices. And then they also shared with friends. And then we got caught by the media's exposures, TV, radio, Trimedia, ano po. So naging kilala na kami. Then nagsunuran ng TESDA para makipag-partner sa amin. At ganoon din po yung mga international developmental
organizations or funding agencies na tumulong sa amin. Then, history follows. Makikita niyo rin ang aming kwento sa facebook.com/achieve. So, before, sasabihin ko lang, isisingin ko lang, walang maniwala sa amin na ang bulag, ang may kapansanan sa paningin, ay makakapag-computer. Ngayon, ang mga bulag, marami na mga nag-vloggers kasi ang bulag ay bagay sa vloggers. Ayan po. Salamat po. Nakakatuwa naman kayo, Sir Tony. At gusto ko lang malaman, sino po ba ang bumubuo ng Atrieve? Ang Atrieve po ay pinamumunuan ng siyam na kaanib ng 10 tagapagpatupad o kaya tinatawag natin Board of Trustees. Ito po sila ay of which 3 sa kanila ang dapat may kapansanan sa paningin at ang 6 kahit walang kapansanan sa paningin basta't may malasakit sa bulag at nais iahon ito para sa kung tawagin natin ay inclusion. At sila ay maaaring nasa sektor ng negosyo or business, banking, construction, medical. Meron kaming member din na physician, na ophthalmologist, optometrist, something like that, mga educators and members of the academy. Ayan po. Ilan na po ba ngayon ang estudyante nyo po sa kasulukuyan? Meron na po ba kayong mga nagsipagtapos? Dahil obviously, 7 years na po kayong umaandar bilang isang mahusay na organisasyon, Sir Tony. Well, before I answer that, nakalimutan ko sabihin na nabanggit ko yung board, then followed by the management, of which 8, like executive director, chief of operations, audit finance officer, at communication specialist, yung mga ganun, training coordinator, na 2 at 3 ang cited at ang 5 ay bulag. Ngayon, ano nga ba yung tanong mo? Opo, ang tanong ko po ay kung ilan na po ang mga nagsipagtapos kasi considering na nakapitong taon na po ang inyong pangangasiwa, ang inyong pong pamamalakad bilang isang organisasyon. Well, sa akin pangangasiwa, I started 2010. So, it's more than siguro about 12 years na meron din kasi kaming capacity building, tinuturuan nga yung mga teachers, siguro po mga 500 or more than 500 teachers. I cannot really say kasi lalo ngayon lockdown at pandemya, we shifted to online. So siguro sa ngayon, higit na mas marami. Ganon din, noong last data ko sa face-to-face pa noon, ay siguro more than 1,500 blind and visually impaired. They were able to, undergo our training, and siguro mga 10% sa kanila ay nakapunta sa mainstream job sa call center at sa BPO. So siguro it's about, let's just be conservative, 3,500 during the starting from yung face-to-face hanggang ngayon na lockdown, or even more. I cannot really say. Actually, busy kami sa pagsasanay kaya wala pa kaming time, cannot find time to come out with a database, or at least statistics. Pero tiwala po ang mga developmental partners sa amin para sa aming mga inisyatibo para sa pagbangon ng ekonomiya nang hindi lang may kapansanan sa paningin, ganon din ang iba't ibang uri ng kapansanan na kinakailangan din makabangon sa ekonomiya. Mm-hmm. Ano-ano pong tanggapan ng pamahalaan natin, sir, ang kinikilala ang inyong organisasyon? Number 1 po dyan ang DepEd. Talagang yan yung makakasama natin mamaya, si Kaalan, marami siyang masasabi, pero nagtiwala sa amin sa ngayon ang DepEd Bureau of Learning Delivery through Student Inclusion Division, pero matagal na kami may mga partnership with regional DepEd level siguro, and even district or even local, or yung local schools. Ano ba tamang term doon, Sir Alan? Yung mga mismong elementary or high school,
or even Senior high school. Senior high yes, school. even senior high school. So DepEd yan, andyan din po ang DSWD, lalo tigit yung may kinalaman sa pagtulong o rehabilitasyon ng mga may kapansanan. Meron din dyan ang TESDA. Marami na kaming NC2 or National Certification. Kumbaga ito ay lisensyado na magturo ng mga TESDA courses, lalo tigit para sa may kinalaman sa may kapansanan sa paningin, para sa middleman power. Ganon din ang DOLE at ang ang DOH, lalo tigit pinaigting ngayong online kasi mas madaling mag-communicate at parang wala ng barriers, at dulot din ng mga online migration na ito ay ang mga may kapansanan sa paningin ay nabawasan ang kanilang pagiging nalalagay sa panganib sa pagbabiyahe or yung mobility or travel. So andito lang sa bahay, although medyo nakakainip, pero mas marami ang naaabot. So ilan lamang yun sa mga pamahalaan na aming nakikipagpanayam at nakikipag-partnership. Okay. Maraming salamat, Sir Tony. At dahil nabanggit nyo kanina ang Department of Education, gusto ko lang malaman, Sir Alan, ano po ba ang trabaho ng Bureau of Learning Delivery? Okay po, ang mandado po ng Bureau of Learning Delivery ay doon sa mga training po ng teachers para po mapahusay ang pagtuturo. So yung po yung mga ginagawa namin, nag-train kami ng teacher. So kasama po dyan yung NEAP kasi sila po talaga ang ang naatasan na in terms of training. So nakikipag-partnership po kami with NEAP pag nagte-train po kami sa mga teachers. And then of course, since nasa central office po kami, policy making bodies po kasi ang Student Inclusion Division. So, yung mga pulisiya po para sa mga learners with disability, sa mga gifted, yung ganyan, yung sa mga special curriculum program na hinahandle po namin, pero hindi yung curriculum po ng na hawak naman po kasi ng BCD yon. So, yung sa amin po is more on learning delivery po, yung strategies, pedagogy, yun po ang aming mga ginagawang training. Okay. Thank you, Sir Alan. Pero gusto ko lang din na puntahan etong white cane. Ano po ba ito? Okay, pag sinabi po nating white cane, ito po yung kadalasang nakikita po ninyo na hinahawakan po ng ating mga taong may kapansanan sa paningin kapag sila po ay nagta-travel, lalo na po pag sila ay mag-isang nagta-travel sa labas. So, kadalasan po makikita nyo yan, foldable po yan, karamihan sa ngayon, pero meron pong hindi din napo-fold. So, sa ngayon po, yan na po yung nagiging symbol ng mga taong may kapansanan sa paningin. Dahil ang white cane po ay siyang talagang device na masasabi natin na nakakatulong talaga sa paglalakad ng ating mga taong may kapansanan sa paningin. Okay. At mabuti na lang, no? Ano po ba itong, kailan po ba gaganapin itong White Cane Safety Day celebration? Okay, magandang tanong po yan. So actually po, ang White Cane Safety Day celebration po, ay usually ginagawa po yan ng August 1. Nasa batas po yan ng RA 6759. Pero sa ngayon pong panahon na to, gagawin po namin yung aming virtual symposium sa August 2 to 4, 3 araw po yan. So since hindi po tayo pwedeng mag face-to-face ngayon, alam naman po natin, so hindi natin magagawa yung the usual celebration na may mga parada, na may mga activities na ginagawa natin sa face-to-face. So ngayon po, virtual symposium po yung ang ating gagawin. So ito po ay ila-live sa DepEd Philippines. So kasama po namin sa Interagency Committee ang ATRIV. So dito po, sa unang araw po, sa August 2, ay
ipapakita po ng mga agencies kung ano po yung mga services nila para sa mga taong may kapansanan sa paningin. And then sa August 3 po, kasama po diyang magpipresent ang Atrieve. So ipapakita naman po ng ating mga partners, mga DPOs and NGOs kung ano po yung mga serbisyo na binibigay po nila sa ating mga learners with disability, especially po sa learners with visual impairment, no po. Ganun din po dun sa mga ano na po, individual, yung mga malalaki na, hindi lang naman po sa mga learners sila nagbibigay ng serbisyo. So doon naman po sa ikalawang araw, sa August 4, may mga magpipresent po dyan na mga blind or visually impaired ng mga technologies po na ginagamit nila sa pang-araw-araw, sa pagtuturo, at sa iba't iba pa pong pangyayari sa kanilang buhay, yung kanilang daily living na ginagamit na software. So, dyan din po, sa pang-apat na araw na yan, ay magkakaroon po tayo ng forum. So, yung forum po na yon, ang ating po mga panelists, ay mga teachers na may kapansanan sa paningin, subalit, ang tinuturuan po nila ay doon sa regular class. So, ibig sabihin, wala po sila doon sa SPED program, kundi ang setting po nila ay tunay na inclusion na. So, inclusive setting po yung kanilang pinagtuturuan. So, yan po yung mga activity na gagawin sa celebration po this coming August. Sir, Sir Alan, eto po bang White Cane Safety Day celebration ay buong mundo po ba ito isinasagawa? Actually po, ang bawat bansa ay may kanya-kanya pong White Cane Day celebration. So dito po sa atin sa Pilipinas, ang naka-ano nga po sa atin is August 1 by virtue of Republic Act 6759. Pero meron din pong mga celebration po sa bawat bansa ng White Cane Day. Iba-ibang ano din po yan date po. Sino-sino po ang mga nasa likod ng White Cane Safety Day celebration? Okay, magandang tanong po yan. Ang unang-una po dyan ay ang DepEd, dahil kami po ang naatasan na manguna sa Interagency Committee. Of course, nandyan po ang PIA, nandyan din po ang DOH, DOTR. Ang TESDA po, sa ngayon, hindi po namin nakasama, pero usually po, doon sa mga dating mga activity, kasama po namin sila. And then, kasama po natin yung mga DPOs natin at NGOs. So, nandyan na po ang Atrieve, ang Resources for the Blind po, ang PBU, and nandyan po yung PAVIC, at iba't iba pa pong mga DPOs po na kasama natin, no? Para mabuo po yung ating Interagency Committee. Yun po. Sir Alan, gaano kahalaga ang white cane sa mga katulad ninyong may visually impairment? Okay, magandang tanong yan. So, excuse lang po sorry. Magandang tanong po yan. So, ano ba ang kahalaga ng white cane? Actually po, yan ang aming companion kapag kami po ay maglalakad na mag-isa. So, di ba po may mga napapansin kayo, minsan may nag-guide sa amin, yung nakahawak kami sa bandang siko, no, ng nag-guide sa amin dito. So, pero pag kami po ay nagta-travel ng mag-isa, yung solo namin, ang talaga pong best friend namin ay ang white cane. So, yan po ang ginagamit namin para malaman namin kung may mga obstacles sa dadaanan po namin, kung may butas, kung may babanggaan, at ano po, yun po talaga ang isa sa pinaka-importanting gamit po ng mga taong may kapansanan sa paningin po. Ano po ba ang, iba po ba ang white cane na ito sa karaniwang tungkod? Okay, so iba po ito, ma'am. Yung white cane po ay, kung makikita ninyo, ito po ay pahaba. Kulay puti po siya. So, ibig sabihin, pag kulay puti, blind po ang may hawak niyan.
So yung karaniwang tungkod po kasi, lalo na po yun dun sa mga may edad na, ano po, kaya po yung dun sa mga ortho, iba naman po ang itsura nun. So yung mga crutches, mga tungkod, iba naman din po yung gamit nun. So ito po kasing white cane, ang gamit po nito ay talaga pong para sa mga ano natin, mga taong may kapansanan sa paningin para makapanya yung surroundings, no, yung kanyang lalakaran. Thank you so much, Sir Alan. Balikan ko sa Sir Tony Llanes. Sir Tony, ano po ang masasabi ninyo sa mga nanonood po sa atin ngayon na hindi man sila visually impaired pero nais tumulong sa ATRIV? Sir Tony? Yes, so unang-una po masasabi ko, parang I just follow what Sir Alan said, na yung white cane ay agapay, best friend na may kapansanan sa paningin, na yung National White Cane Day naman ay nagsasaad na kumbaga kung makakita ang general public na mga nakakakita, non-blind, ng taong may hawak na white cane ay it's either tulungan, pero pag tutulong kayo, ask the person first, or if not, umiwas sa daan kung kayo ay sa tingin nyo ay babangga sa inyong sa direksyon. So tulungan, i-guide. Kung ayaw man i-guide, dahil abala din o may ibang ginagawa, ay at least umiwas o tignan man lamang na ito ay malayo sa mga maaring mangyaring sakuna. So yung danger, So pinapakita din parang this is a sort of support for public awareness that we have blind people who also would like to be included in our regular society, and they can be productive as we are, and they could also be a partner for economic growth and development. So yun po ang kahalagaan ng white cane. Kaya kung gusto nyo pong suportahan ay maaring yung awareness lang kung anong pwedeng gawin, provide minimal service or minimal assistant, or inform the public that they can also be productive at hindi lang sila they are an asset to the society, not a liability. At marami pang iba't ibang uri ng pagtulong katulad ng nabanggit ko mga training namin. Of course, they can always donate, but I would like to share that we have a good track record. We are certified with the DSWD na registered po na dati-dati ay PCNC kami, yung Philippine Council for NGO Certification. So hindi po kami fly by night, and of course they can always donate, and makikita nila sa Facebook yung mga donation system like PayPal or whatever banking or finance facilities po. So makakatulong sila lalo't higit ay meron kaming pagsasanay, kung tawagan namin Digital Business Basic, na matapos ang 22 days ng kanilang training, gagawa sila ng business plan at binibigyan sa namin sila, kung feasible yung nagawa nilang business plan, ay pinagkakalooban namin sila ng maliit na halaga para makapag-umpisa ng kanilang negosyo at makabangon sa ekonomiya. So they could always donate or share, or the fact na alam nyo na may bulag na pwede maging produktibo at ipagsabi sa iba ay napakalaking tulong na po yan. So yung po lang ang ilan sa mga pamamaraan. Ngayon kung siguro pag face-to-face na kayo, pag meron kayo hindi ginagamit na computer or mobile devices, ay maaring makipag-ugnayan din at meron kaming proper documentation at makakarating yan sa karapat-dapat na makatanggap ng inyong mga donasyon. Salamat po. Sir Tony, last na question na lang. Saan po nila matatagpuan ang ATRIV? Sa ngayon po, meron kaming tanggapan pero temporary ito kasi nga naka-lockdown. Lahat ng
Trip staff ay working from home, nagwo-work from home. Although meron din kami regular login system para wala natutulog sa mga staff, sa mga trainers and moderators. Pero sa ngayon, ang aming physical office ay nasa number 14, Bastra Street, Barangay Bastra. Number 14, Forest Street, Barangay Bastra, Quezon City. Andun po yun, pero wala po kayo makikita doon kung hindi mga parang ginawang bodega. Pero yun nga po ang aming pangsamantalang opisina. Pero makikipag-ugnayan po kayo sa amin, maaaring doon sa facebook.com/atripofficial. Yun po ang mas malakas na aming ways of communication. At makikita nyo na rin doon yung aming mga contact numbers at pati mga specific email address. So I repeat, facebook.com/atripofficial. Ayan po. Thank you, Sir Tony, sa pagkakataon. At sa huling bahagi, Sir Alan, gusto kong malaman kung paano po ninyo hinaharap itong pandemya para po maisakatuparan po ninyo ang mandato ng inyong bureau sa ilalim po ng Department of Education. Sir Alan? Magandang tanong So, yan. walang... Sa totoo lang po, hindi ako makakasurvive sa pandemyang ito kung wala po yung skills namin sa technology. So katulad nga po ng laging binabanggit ni Sir Tony, napaka-importante po kasi ng technology sa buhay ng blind. By the way, pasensya na po kayo sa mga manonood kung akyat na akyat po yung aking kilay, hindi po ako suplado, ganyan lang po talaga, hindi ko siya makontrol. So actually po, masyado akong fan ng technology. So, gumagamit ako ng computer na may screen reader. Gumagamit din ako ng smartphones na may mga screen reader din. Tulad halimbawa ng pag Windows, ang gamit ko, gumagamit ako ng NVDA. Yan po ay libre lang. Pwede nyo i-download. So, kung may nakikinig po na mga learners with disability, pwede nyo pong ilagay yan sa inyong mga computer na Windows, no? And then, kung Android naman po, pwede nyo pong i-download ang TalkBack sa Play Store po. So, ang hanapin nyo po doon ay Google Accessibility Suite. Kasama po dyan yung TalkBack. So, magiging talking na po ang inyong Android device. And then, kung iOS naman po, buksan nyo lang po inyong voice over. So, yan ma'am, kaya ko po nagagampanan yung aking tungkulin kahit ako po ay walang paningin dito sa central office ay dahil po sa paggamit ng teknolohiya. Actually napansin ko nga mas madali po at mas naging productive ako ngayong pandemya. Dahil po, lahat po kasi naka-computer na online. So lahat ng mga documents nasa Google Docs na, mababasa ko agad using my screen reader. So ganun ko po sinusurvive, Sa DepEd naman po, pangkalahatan, kami po ay patuloy na nagbibigay ng training sa ating mga teachers, lalo na po dito sa ating mga SPED teachers. Kasi alam naman po natin na walang kahit sino mang handa sa nangyari po ngayon sa pandemya. So ang kailangan po natin ay magtulungan. So kaya po ang ginagawa ng aming agency ay patuloy po naming tinitrain ang aming mga teachers po para ganap na mapatupad po ang mga learning modalities na amin pong ibinabasa kanila. So nandiyan po yung mga learning modalities na yan. Yan po ay yung online, yan po ay modular, or yung combination na tinatawag or blended. So ngayon, ang tatanungin po natin, paano po makakasunod yung mga bulag dyan or blind sa online, modular, or sa blended, yung magkasama, pwedeng online and modular. So yan po, makakasunod po sila sa paggamit po ng teknolohiya na siya rin namang pinupush po ng Atrieve. Dahil po naniniwala po kami na ang technology po ay great equalizer na para po siya po ang magiging support para po sa ating inclusive education and then sa ating pong inclusive society. Yan po, ma'am.
Thank you so much, Sir Alan. At isa na namang impormasyon ang natuklasan natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating naging panauhin ngayon. Walang iba kundi si Sir Tony Llanes, ang Executive Director ng Adaptive Technology for Rehabilitation, Integration, and Empowerment of the Visually Impaired o mas kilala bilang ATRIV. At syempre ang atin pong Senior Education Program Specialist ng Student Inclusion Division ng Bureau of Learning Delivery ng Department of Education na walang iba kundi si Sir Alan Mesoga. Sana po ay nakapulot po kayo ng mga kuntil-butil na kaalaman, mga impormasyon hinggil po sa ating mga kababayan na bagamat walang may kakulangan sa paningin o may problema sa paningin, pero sila ay nagiging nakakatulong sa ating hindi lamang ekonomiya kundi sa ating mga kababayan. Kundi itong ating mga kababayan na ito ay ika nga natin ay malaki ang nagagawa din sa ating bansa dahil marami silang natutulungan na mga katulad din nila na visually impaired. Di po ba, Sir Alan at Sir Tony? Yes po, tama po yan, ma'am. So, yan po. Maraming salamat po sa pagkakataon at sana hindi ito ang una at huli na kami po ay inyong nakasama dito pa rin sa tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, magandang araw po sa inyong lahat. Standby! Okay, muli na naman po tayong nagtapos. Nakalipas na naman po ang 1 oras. At sa lahat po ng ating mga tagapanood, mari po kayong please like, share, and subscribe ang ating pong BDT Radio Production at ang ating pong mga himpilan na sa pamagitan ng FB page at YouTube account. Hanapin nyo lamang po ang BDT Radio Production at ang himpilan ng Katipunan Channel at Pinoy Stream Versatile Radio. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, magandang araw po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.